Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love, connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na to. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, ano kayang love connections ito, love life, mga pangyayari. Ayan, may tumalon agad. Oops! Spirit guide, send me more messages. Anong love connections ito at mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Kunin po natin yung nahulog. Ang taas ng tinalon niya. Yan. So, meron tayong 8 of Wands. 9 of Wands. The Magician, Knight of Wands, High Priestess, 3 of Wands, and Ace of Swords. Kunin pa natin yung isa, bottom of the deck, 5 of Pentacles. Eight of Wands dito. And ito 5 of Pentacles muna. 5 of Pentacles dito, you feel being lost. You feel being empty. Ito yung nagkaiwalay kayo ng person mo, pakiramdam mo, gumuho na yung mundo mo. Ang dami kasi nawala sa'yo. Nawala sa'yo yung taong mahal mo, pero iniwan ka. At higit doon, you are lost. Ibig sabihin, yung sarili mo, parang yung dating ikaw na masayahin, yung ikaw na masipag, yung ikaw na very energetic, nawala lahat yun. Andun yung palagi kang, yung aura mo, ang lungkot-lungkot. Andun yung palagi ka na lang nasa bahay, nagmumukmok. Kasi yung umikot kasi yung mundo mo doon sa taong yun, pero kaya nang nawala siya, parang nawalan ka na rin ng buhay. Di ba, parang ang hirap kapag nagmahal ka ng husto, walang natira sa sarili mo. Pag nawala yung taong yun, parang hindi ka na rin nabubuhay. Di ba, parang ganun yun. Pero kasi yung person mo na yun, may mga dahilan siya, o may mga pangyayari sa relasyon ninyo na kung saan kailangan lang talaga ng heart-to-heart talk in order to resolve yung mga issues ninyo sa isa't isa. Kasi nga parang naging codependent kayo dito. Yung codependency kasi yun parang parang umikot na lang yung mundo ninyo sa isa't isa. Na kahit na may sarili-sarili kayong trabaho or family or friends, pero parang wala kang ibang nakikita. Kayong dalawa lang. Maya't maya, 'di ba? Kailangan mag-update, hindi na makapag-update, nagagalit na agad, mga ganon. Hindi lang nasagot yung chat or text, nagagalit na agad, kung ano-ano na, overthinking, sino kaya kasama niya, anong ginagawa niya, mga ganon. Nagiging co-dependent kayo. Ganon din yung isa sa'yo. Tapos, hanggang sa naging toxic na yung relasyon ninyo. Kaya, yun nga, mas minabuti na muna ng person mo, or mas minabuti mo, again, energy reversal yan. Pwedeng energy mo, pwede ng person mo. Kaya take what resonates. Okay? Kaya mas minabuti na lang na umalis para hindi na magkasakitan pa. Sa pag-alis niyang yon, maaring ito yung mga panahon na mas natuto ka na kung paano mas pahalagaan at i-handle yung pakikipagrelasyon na hindi dapat binibigay ng sobra-sobra yung pagmamahal. Dapat mahalin mo muna yung sarili mo. At the same time, kapag nandiyan ka sa isang relasyon, kailangan merong trust, merong tiwala. Ganon din dapat yung person mo sa'yo. Hindi kayo dapat codependent.
Kailangan merong trust at hayaan ninyo yung bawat isa. For example, meron kayong work, magkaiba kayo ng trabaho, hayaan yung isa't isa na sa buong araw mag-focus sila sa trabaho, sa study, or kung ano pa man. And at the end of the day, doon kayo magkamustahan, doon kayo magkwentuhan, ano nangyari sa araw mo, kamusta ka na, ganyan, ganito. At wag masyadong yung mga jealousy, mga ganyan. You must know how to trust your partner at ganoon din yung partner mo sa'yo. Kung wala kayong communication sa mga panahon na kung saan nandun yung realization, nandun yung healing, kasi marirealize din ng person mo yun bakit ba, saan ba siya nagkamali? At ikaw rin naman, saan ka nagkamali sa relasyon ninyo? Magkakaroon dito ng clarity. Ibig sabihin, mas maliliwanagan, mas magiging clear sa mind ng bawat isa na oo nga, masyado na kayo naging dependent sa isa't isa, naging codependent sa isa't isa. Parang yung codependency na yun na nakakasakal na kayo na lang dalawa, di ba? Pero marami pa mga bagay dyan sa paligid ninyo in order for you to grow. Di ba? Hindi dapat kayo yung nandun lang sa isang, para na kayo nasa isang box lang na kayo lang. Ikot lang mundo nyo sa isa't isa. Hindi. Kailangan mas maging malawak ang pangunawa ninyo about life and about love life. And about love. Kaya mas naging clear yung mind ninyo. Ibig sabihin niya, nare-realize nyo na yung mga pagkakamali ninyo sa relasyon ninyo. Diyan yung minamanifest mo na magkakabalikan kayo, na magkakaayos kayo. Patuloy mong pinagdarasal na mas maging maayos ang lahat, na one day, kumontak na siya, na magkausap kayo at darating yung time na yon. Sa mga hindi inaasahang mga oras o pagkakataon, bigla ka makaka-receive ng message sa kanya. Ganito po yan na kapag kayo ay walang communication ng person ninyo, huwag kayong abang ng abang na kung kailan siya mag-message sa'yo, kung kailan ka kukontakin. Huwag ka mag-aabang at mag-aabang ng gusto na kailan kaya siya babalik o makikipag-communicate or magre-reach out. Mag-focus ka sa sarili mo, magpaka-busy ka para hindi mo siya gaanong maisip. Para sa mga panahon na yun na ikaw busy ka at hindi mo siya naiisip, siya yung makakaisip sa'yo. Siya yung makakamiss sa'yo at siya yung mismong lalapit sa'yo at unexpectedly makaka-receive ka ng message sa kanya. Pagka nagkausap na kayo, magkakaroon kayo ng open communication. Mas alam nyo na kung paano i-handle ang relationship niyo. Mas maiintindihan nyo na ang isa't isa at mas matututo kayo sa nakaraan ninyong relasyon. Ang mangyayari dyan, kapag okay na ang lahat, mapayapa kayo mag-usap ha. Huwag pa iiralin yung mga init ng ulo. Wala nang sumbatan. Kailangan nandun na lang yung parang panibago na magkakilala ulit kayo. Same time, pwede nyo naman pag-usapan na dati kasi ganito, pero na-realize ko na dapat ganito, ganyan. So, yung person mo is going back to you na very open, na doon pa rin yung kanya talagang desire to be with you, na makapiling ka. At sabihin natin, ito yung person mo na with passion, passionate love, yung affection, paparamdam niya sa'yo. At pareho kayong magpaplano to explore. Kung ano pa man yung aspeto ng inyong relasyon, mas mag-explore yan para mag-expand, ibig sabihin, para mas maging malalim ang love ninyo sa isa't isa. Diba? At the same time, you will plan to explore, to have new adventures, mag-travel kayo, yung mga ganong bagay. Tignan natin ang message para sa inyo. Patience. Some things still need to be dealt with for this connection to manifest. Kailangan lang ng patience. Kapag ayaw pa makipag-usap ng person mo, huwag mong pilitin kasi maybe hindi pa siya handa na harapin ka.
or wala pa siya ng lakas ng loob para kausapin ka. Pero darating yung time, gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Yan. Kapag meron tayong gratitude, we are being thankful sa life, we attract more blessings, including na doon yung love. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.